Have a blessed day, brothers and sisters in Christ. Today we will continue our discussion on the purpose of life on our D4, titled Made to Last Forever. So this is our continuation to the 40 days purpose of life with a book from Pastor Rick Warren to answer the most important question of life: what on earth am I here for? And to deeply understand the God's 5 purposes for our life: the worship, fellowship, discipleship, ministry, and evangelism or witnessing. So today, we will tackle about D4 titled Made to Last Forever. So discover your life purpose. So first, we will discuss with the right of Solomon in Ecclesiastes chapter 3 verse 11. He has planted eternity in the human heart. Then according to Abraham Lincoln, surely God would not have created such a being as man with an ability to grasp the infinite, to exist only for a day. No, man was made for immortality. So yung first natin na statement, yun yung kadalasan na may two passages na or mga quotes na galing sa Bible or from sikat na tao every time mag-start tayo ng ating new topic. So dito, this life is not all there is. Life on earth is just a dress rehearsal before the real production. You will spend far more time on the other side of death in eternity than you will have. This life is preparation for the next. So, itong buhay natin dito sa mundo, para na itong rehearsal lang. Para sa isang production, di ba? Kung magkano tayo ng mga production number. Yung kamatayan natin dito, mag-spend talaga tayo ng eternity doon na sa, hindi natin heaven or earth, heaven or hell. Depende na yan kung ano yung ginawa natin dito sa mundo. So, this life is just a preparation for the next. So, dito sinabi ni Sir Thomas Brown, your time on earth is but a small parenthesis in eternity. So, grabe, kaya importante ito, Yung buhay natin sa mundo, small parenthesis lang talaga. Compare, sa eternity. Na buhay natin sa eternity. Then, dito sinabi, you were really made to live forever. Kasi we were really made to live forever. Then, dito sinabi sa Ecclesiastes chapter 3, verse 11, He has planted eternity in the human heart. So, itong katawan natin sa ating puso, doon talaga tinanim ni God yung eternity. Yung may mga pinatanim siya, kaya nga may purpose tayo, nandoon nakalagay sa ating puso, na talagang nakadesign tayo for eternity. Yung tinanim ni God sa ating puso, So, dito may sinabi, na you have an inborn instinct that longs for immortality. This is because God designed you in His image to live for eternity. So, alam natin sa Genesis, God created us in His image and likeness. So, kaya mayroon tayong inborn instinct na talagang maglong tayo sa for immortality. Kasi nga, immortal yung nag-create sa atin. Ito yung nakadesign sa atin ni God, Babalik talaga tayo sa Kanya in the eternity. So, hope, doon talaga tayo sana sa Kanya, na makabalik. So, ito yung sa statement na yan. Then, even though we know everyone eventually dies, death always seems unnatural and unfair. The reason we feel we should live forever is that God wired our brains with that desire. So, yung kamatayan na natin dito sa mundo, parang tingnan natin parang unnatural and unfair, But sa totoo talagang mamatay talaga tayo. But, ang naganda dito, naka-wired sa atin yung mag-live tayo talaga for forever, doon sa eternity. Yun yung desire natin. Kasi nga, naka-wired yun doon sa ating brain nung create tayo ni God, So, yun nakaprogram talaga yun sa atin. Then, one day, your heart will stop beating. That will be the end of your body and your time on earth. But it will not the end of you. So, yun, titigil yung tibok natin puso, maano yung katawan natin sa mundo, but
hindi pa talaga yun yung katapusan natin. Your earthly body is just a temporary residence for your spirit. So, yun nga. Kaya minsan may nakakatawa. Sino ang gusto maligtas? Marami magtaas ng kamay. Sino ang gusto mamatay? Wala magtaas ng kamay. No, parang, kasi para sa atin, parang gusto talaga nating mabuhay pa dito sa mundo nung napakatagal, no? But, yun talaga ang reality, no, na yung kamatayan is just the beginning, no, as an entrance for our eternity. So, yun. Then, dito sinabi, ang tawag sa ating katawan is tent, no? When this tent we live in, our body here on earth is torn down, God will have a house in heaven for us to live in. A home He Himself has made, which will last forever. So, according sa 2 Corinthians chapter 5, verse 1. So, ito yung tent natin, katawan, pag magunaw na to, so nag-prepare na si God sa atin ng bahay natin sa langit, no? So that will last forever. Kaya minsan may kwento dito ba na may mayaman sa mundo, napakalaki ng kanyang bahay. So nung namatay siya, siguro with the grace of God, fortunate naman na nakapunta siya sa langit. So nung pasok, tinuro sa kanya yung kanyang bahay. Alam mo, ang kanyang bahay, doon sa langit ay para lang guardhouse. So, tinanong niya San Pedro na, San Pedro, bakit ganito lang bahay ko dito? Parang guardhouse lang. Isa lupa, ang laki-laki lang bahay ko. So, sabi ni San Pedro na, pasensya ka na kasi ito na yung dinedeposit mo na ipon dito sa nakayamanan dito sa langit. Kaya yan na talaga na pagkasya namin na gawin sa iyo. Na parang guardhouse lang kalaki na bahay. No? So, kaya nga, habang nandito tayo sa mundo, mag-deposit na tayo sa langit para maging tira natin din. No? Kasi kung ano daw yung madadala natin sa langit, ay yung mga bagay na iniwan natin sa mundo na may mga kabuluhan. No? Kung saan nakapagbigay ng impact sa other people, no, na nakasalamuhan natin dito sa mundo. So, while life on earth offers many choices, eternity offers only two. So, ito na yon. Dalawa lang, no? Heaven or hell. Your relationship to God on earth will determine your relationship to Him in eternity. So, dito na sa mundo, maraming ino-offer sa atin, but in eternity, heaven and hell. Kaya yung relationship natin kay God dito sa mundo, malaki ito yung magdedetermine kung saan tayo mapupunta sa eternity. So, grabe, no? Napakaliwanag talaga na pagka-sabi ni Pastor Rick Warren dito. So, yan. If you love and trust God's Son, Jesus, yun, sa heaven niya mapunta. Di ba yung first question sa previous video nun sa day 3, na yung question na yun, dalawang question, anong ginawa mo kay Jesus, yun yung mag-ano sa'yo sa eternity, magde-determine, no? Then, pag hindi ka naman, di-reject mo yung pag-ibig ni God, kaya forgiveness at salvation, kahit in-offer na sa'yo, mayroon ng grasya pa rin, pero ikaw talaga ang tigas ang ulo mo, inayawan mo pa rin. So, yun, wala na magagawa. Si God yan, kasi may free will ang tao. Hindi naman tayo nilikha na robot ni God, may free will. Kaya yun, papunta tayo sa impyerno. So, ito yung kahinatnan, no? May two choices lang yung eternity. No? So, sabi ni C.S. Lewis, there are two kinds of people, no? Those who say to God, thy will be done. And those to whom God says, all right, then have it your way. So, sabi, no? So, yung mga may dalawang klase daw ng tao, yung unang tao, klase ng tao, yun yung sabi na, sige God, yung kagustuhan mo, yung purpose mo, yung will mo, yung mangyari sana sa buhay ko. At saka meron naman yung pangalawang tao na si God na mismo ang sabi, sige, all right then, have it your way. Sige, ikaw na, bahala ka mag-diskarte kung sa tingin mo mas magaling ka pa sa akin. So, diskarte ka dyan. So, yun, no? But, yan, tragically, many people will have to endure eternity without God because they choose to live without Him here on earth. So, yun na yung sabi kanina, the previous slide, na our relationship with God here on earth will determine our life in eternity. So, sadly nga,
maraming tao ang in-enjoy na lang nila na wala si God sa eternity kasi nga dito sa lupa, hindi naman nila pinili na si God maging parte ng kanilang buhay. So parang directly proportional to, no, na pag hindi mo kasama si God sa mundo, na hindi ka namuhay ayon sa kanyang kalooban at saka sa kanyang purpose na ginawa sa iyo, pagdating sa langit, hindi mo rin siya makakasama doon, no? So, swerte naman na. Anyway, may grasya naman si God. So, nasa sa kanya na yon. Kung kahit gaano tayo kasama, may kwento naman sa Bible, di ba? Yung naipako sa cross na katabi niya na nakabigay pa ng magandang statement, no? So, na ito yung pinakadabis na magnanakaw na nailigtas pa niyang kanyang buhay. So, okay na yon. Pero kung nabuhay pa yun na matagal, baka ma-impierno din yun. Pero dahil yun na yung last ng kanyang buhay, nakapagsabi pa siya ng kabutihan sa Panginoon na kung mapunta ka na sa paraiso, huwag mo akong kalimutan. So, yun. Kaya napatawad pa siya. So, grasya na ang tawag doon, no? So, ito, sinabi lang to. So, anyway, hindi pa natin alam kasi ang kaligtasan naman ay grasya lang. Nakasalalay pa rin yan sa kagustuhan ng Panginoon. Pero ito na, para sigurado, mamuhay na tayo na naayon sa kanyang kagustuhan, kalooban, sa kanyang will, kahit may free will tayo, gawin na natin yung kanyang purpose, no? Para at least kahit may grasya si God, manigurado rin tayo na sa ating sariling pagsikap, no, na masunod yung kagustuhan niya, at least masaya naman siya para sa atin, no? Yun. So when you fully comprehend that there is more to life than just here and now, and you realize that life is just preparation for eternity, you will begin to live differently. So pag maintindihan na talaga natin na mayroon pang mas makabaluhan sa ating buhay dito, no, sa next life, that ito preparation lang, mababago yung ating pag-iisip at saka yung ating pamumuhay sa mundo, dito sa mundo, no. So we will live in yung tinatawag na living in light of eternity, no. So you will start living in light of eternity, and that will color how you handle every relationship, task, and circumstances. So ang ganda, no, living in light of eternity. Pag makomprehend mo na, magbabago na yung perspective mo, you're living in light of eternity. Then, sinabi ni Pastor Rick Warren, the closer you live to God, the smaller everything else appears. So, minsan ito na yung marelate natin, no, na kahit gaano kalaki, no, yung mga trials, sufferings in life, yung ating storm sa buhay, but ang importante kung sino yung kasama mo during sa storm. So, pag kasama mo si God, yung sabi dito, liliit, no? So, you have a big God compared to your big problem. Kaya minsan, pag yung problema, ang laki ng tingin natin, liliit si God. Pero yung parang yung kanta na, we will magnify, no? Yung i-magnify natin si God, biglang liliit naman yung problema. Di ba? So, yan yung ano dito. But anyway, yung ating trials, sufferings in life, may maganda rin yung purpose, no? Kung ma-discern na natin, malalim yung pag-intindi natin, because our trials and sufferings in life will give birth to our ministry, no? So, yun yung mga ganong bagay, no? Okay. Next tayo. So, when you live in the light of eternity, your values change. So, mag-iba na yung paggamit mo ng oras, yung pera. So, yung pera mo, hindi ka nalang bibili ng mga gamit para magpasikat lang. So, pagbili mo ng mga gamit, or mag-pilgrimage ka ba sa Holy Land, o saan ka ikot sa mundo, so ito bang gagawin ko? Masisiyahan ba si God dito, or sarili ko lang, pasikat ko lang ito, mga ganun. So, magbabago na yung ano mo, parang meron ka lang counter-check, no, na pabilihin ko ba ito, magustuhan ba ito ni God, mga ganun. So, para sa akin, no, nakakatawa to, bumili ako ng isang TV para magiging ano ko, guide, pero hindi ko bumili ng TV para pasikat lang na dalawa ang TV ko, no, sa bahay. Sa ngayon, sa ginagawa kong ito ngayon, talagang napilitan akong bumili ng TV kasi nga, kailangan kong magampanan na mabuti yung itong advocacy ko, no, na purpose-driven life. But, alam ni God sa puso ko na ito talaga ang pinakadahilan ko. Ba't ako kumuha? Hindi ko binili to para pasikat na. Dami naman TV ni Ray sa kanilang bahay. So, ito yon. So, yun, magbabago na yung ano mo na ginawa mo ba yan para to advance the kingdom of God here on earth para sa kanyang honor and glory, no? Sa mga ganung bagay. So, pag bumili ka ng sasakyan, magagamit ba yan para mag-glorify si God or pasikat ka lang nagbili ka ng sasakyan? Ganon, no?
So marami bang makasakay dyan na matutulungan mo para ma-increase yung kanilang spiritual growth at saka development. So yung bahay mo, bumili ka ng malaking bahay. Bumili ka ba para pasikat lang na may bago kang bahay, or yung bahay mo ron, pwede kang magpakain doon, no? Yung mga least people, no? Yung mga abang kapatid natin, no? Makapakain ka doon ng mga mahirap na tao, makapainom pa man lang ng tubig, mga ganun. O baka malaki ang bahay mo, pero ikaw lang doon, wala makapasok, no? So yun, yung mga ganitong bagay, magbabago na yun. Yung pag you live in the light of eternity, no? So according to Philippians chapter 3 verse 7, si St. Paul, no? I was taught all these things were so very important, but now I consider them worthless because of what Christ has done. So, yung dati, akala ko ito na yung pinaka-importante sa mundo. Nung nasa worldly ka pa, no? Wala ka pang Panginoon. So, okay lang ito, yung hedonism, seeking pleasure, okay lang. Ako, nangyari din yan sa buhay ko, no? Na parang grabe talaga. Yan, sarap-sarap. Align ka talaga sa makamundo, no? Sa mundo. But now, magiging worthless na yun para sa'yo. Yung mga party-party, inuman, mga ganon. So, ako nga, ewan ko kung kilala nyo na ako dati, baka hindi kayo makapaniwala na si Riba yan nagsalita. Parang, ito nga, parang challenge sa akin to noon, kung ano yung masabi na aking mga kakilala before, but yun nga, wala akong magawa. Nangyari na talaga to sa akin na ganito. But, I'm happy, kaya minsan, ang hirap, no, yung, share ko to sa inyo, no, ang hirap na ganito, no, na itong sa verse na to, na minsan, may dati ka mga kaibigan sa makamundo mga gawain, ganun. So, pag nagbago ka, o hindi naman na nagtry ka naman magsikap, no, na gawin mo yung kalooban ng Diyos, parang ang hirap, parang minsan, inaalipos ka nila, pinipersecute nila, so parang ganun ba na, ano. So, ako nga parang, itigil ko na ba itong ginagawa ko? Minsan, kaya nga minsan natagalan ako magawa ng follow-up na video, no, bukod sa mga props na kailangan ko talaga na challenge din, parang tutuloy ko ba to? Parang minsan natatakot din ako na yun nga, posible ako ma-persecute, but wala nga ako magawa dahil dito. What Christ has done to me, no? So, yun. Kaya, ginawa ko pa rin to ngayon. Tinuloy ko pa rin, no? Kahit alam ko may tataas ng kilay dito ng mga nakakilala sa akin. Na sa akin mga kasamaan na ginawa, no? Nung aking mga past life, mga gano'n, no? But sige lang, habang nandito tayo sa mundo, nagsikap tayo na hindi man tayo perfecto or talagang banal na talaga. So, nagsikap lang tayo na gawin natin yun sa tingin natin na yun yung pinapagawa ni God sa atin na purpose natin dito sa mundo. O, yan lang, no? So, because death is not the end of you, okay, dito, number 1, you could not forget being good and ethical, no? Kasi alam mong ang kamatayan mo ay mayroon pang next life, no? Life after death. So, you cannot afford, no, na magiging na hindi ka magiging good and ethical, no? Kasi kung wala ng next life, parang sa paniniwala ng mga Sadducees, no, yung mga critic ni God dati, no? Kaya sabi ko dati, yung Pharisee sa Sadducee, magkalaban sila, pag si Jesus yung kalaban nila, pero magkakampi sila, but pagdating sa paniniwala ng life after death, magkakalaban sila doon. Kasi nga yung Sadducee, hindi sila maniniwala sa mga anghel, hindi sila maniniwala sa yung eternity, no? So, pangalawa, you'd have to worry about any consequences of your action. Kasi kung ano na lang na, pag mamatay ka na, wala na, pasarap ka na lang, hindi ka na kung ano yung consequences mo in the eternity sa mga ginagawa mo. Then the third, you could not indulge yourself in total self-centeredness. So, actually, human instinct, inborn sa human na talagang may pagka-self-centered tayo, no? Sarili natin iniisip. But, pag maisip mo na to na yung kamatayan ay hindi lang yung magtatapos na sa'yo, hindi mo ma-afford, no? Ma-indulge na palagi ka na ng mga self-centered. You would reject yourself out to others, no? Kung ano yung meron ka, kung wala ka yung may triple nga, yung talent, time, and treasure. So, sa tatlong doon, kung ano nang meron ka, kung wala kang treasure, at least may talent ka, may time. So, yun naman yung maibigay mo sa kapwa mo. So, kung wala kang time, busy ka, pero may treasure ka naman, pwede mo rin yung itulong doon sa nangailangan. So, kanya-kanya tayo doon. Sa tatlong bagay na yun, time, talent, treasure. Kung wala kang treasure,
wala kang talent, so yung time, nandun ka, pwede ka maghugas ng pinggan doon sa mga charitable na mga institusyon or ano yung mga bagay na kaya mong gawin sa kakayahan mo, walang problema doon. Kasi meron talaga tayong sa tatlo, time, talent, and treasure. So ito yun, no? Because death is not the end of you. Then, death is not your termination, but your transition into eternity. So there are eternal consequences to everything you do on earth. Every act of our lives strikes some chord that will vibrate in eternity. So, para may life echo, no? Kung anong ginagawa mo dito sa mundo, mag-i-echo siya doon sa eternity, no? So, yun yung ano, parang may echo cave ba na kung ano sinasabi mo, babalik din sa'yo. Sabihin mo, love, love, love. So, babalik yung love sa'yo. But, hate, hatred, na ganun. Babalik din sa'yo, hatred, yun. So, yun yung parang may echo in eternity, no? So, yung rate niya, sabi ko, sino gustong pumunta sa langit? Taas. Sino gustong mamatay? Ayaw. Dito sinabi niya na ito lang yung transition into eternity. So, kaya yung ginagawa natin sa mundo, may mga eternal consequences. So, the most damaging aspect of contemporary living is short-term thinking. So, yung inisip natin na dito na lang tayo sa mundo. So, yung mga YOLO, no? Yung liliban. So, pasaya tayo. Minsan lang tayo nabuhay sa mundo. Pero yun nga, kahit umabot pa tayo ng 100 dito, kumpara sa eternity, no, hindi natin maisip, hindi natin maarok, no? Kung ano ang naghihintay sa eternity, no? Meron lang tayo na ano sa Bible, na mga description, but yung totoo talaga, kung ano talaga doon sa impyerno o sa langit, hindi pa natin lubos na masabi, na maarok kung ano talaga doon. Kasi napaka-misteryo ng mga bagay na yun, no? So, dito, no, parang iceberg lang yan, na living today, live on earth, tip of the iceberg lang yan, kumpara sa living on eternity, life in heaven, no? So, yun yung parang, ano, iceberg lang yun, pag tinitingnan natin. Then, what is it going to be like in eternity with God? So, ito na yung sinabi ko na mahirap arukin kung ano yung naghintay sa atin sa eternity, no? So, frankly, the capacity of our brains cannot handle the wonder and greatness of heaven, no? It would be like trying to describe the internet to ants. So, grabe naman yung analogy na sinabi dito, no? Pag i-grasp na natin kung ano yung heaven, greatness of heaven, wonder and greatness in heaven, talagang hindi natin ma-fathom, no? Unfathomable siya. Para tayo nang discuss ng internet sa isang langgam daw. Pag inano natin yun. Kasi nga, misteryo talaga yun, no? Yung nasa heaven, no? So, ang ganda ng statement na to, no? Hindi kaya ng capacity ng ating utak, no? Kung ano yung wonder and greatness in heaven. Grabe, no? So, napakasaya siguro doon, no? So, ito, sinabi dito, no? Words have not been invented that could possibly convey the experience of eternity. So, ito na yung sinabi ko kanina na advance, ano, na wala pang na-invento na salita, ano, para i-describe or i-convey ano yung experience sa eternity. Kung para ka nanood ng movie, o nagpunta sa isang lugar, ganda doon, lugar pinunta. Pwede mo siyang i-describe, nakakain ka na masarap, pwede mo i-describe. But yung eternity, parang mahirap wala pa na ibinto na word na paano mo sabihin yung mga bagay na na-experience mo doon. No? Grabe kami. Talagang nasa kapangyarihan ng Panginoon. Mystery talaga. Mga bagay sa eternity. So, in heaven, okay, we will be reunited with loved ones who are believers. So, of course, ma-reunite tayo sa ating mga loved ones doon. Be sure that they are also believers. Kasi pag hindi sila believers, baka iba yung eternity ang napuntahan nila. Di ba? Number 2, release from all pain and suffering. So, ito yung maganda, no? Pag may inisip ka na about sa heaven. Kasi minsan, lalo na sa mga, mabasa ko sa Facebook, sa mga friends ko, no, na namatayan sila ng kamag-anak, kaibigan, or yung mga immediate family nila, ito na yung nila na at least, wala na yung kanyang sakit at paghihirap. No, kasi sa langit, wala na yung sakit at paghihirap. So, yun na yung parang pang-konswelo natin na pag naintindihan natin na yung buhay natin talaga hindi lang hanggang dito sa mundo, yun na yung masabi natin na at least kung pumanaw man siya, nawala na yung kanyang sakit at paghihirap. So, maganda rin itong mga ganitong bagay na
meron tayong ganitong perspective, no, for eternity. Third, rewarded for our faithfulness on earth. So, yun na yung sinabi na, well done, my good and faithful servant, no? Welcome to the banquet of your master. So, ang sarap, no? May mga faithful reward, no? Ang faithfulness na, lalo pag nagawa natin yung purpose ni God sa ating buhay dito sa mundo. Reassign to the work that we will enjoy doing. So dito sa mundo, kung ang trabaho natin dito hindi tayo masaya, napilitan na tayo, no, para mabuhay tayo sa mundo. Sa langit, kung ano talaga yung gift na binigay ni God sa atin, yun yung i-assign sa atin doon na trabaho. So kung magaling ka kamanta, baka magiging choir ka doon para magpuri sa Diyos. Kung magaling ka sumayaw, sayaw-sayaw ka doon, magpapuri sa Diyos, no? Magaling kang humawak na instrumento. So ganun, ikaw yung conductor, magaling ka, okay. Iba-ibang talent, kanya-kanyang role na masaya na tayo doon sa langit. So ito yung apat na describe na mangyayari sa atin sa langit. No? Yung iba, hindi pa maarok nga kung hindi natin alam yung iba. Kasi itong apat, sigurado to na makikita natin yung ating loved ones na believers. Wala na yung pain and suffering, nakalagay talaga sa Bible yan. May reward, nakalagay din sa Bible. At saka yung maggawa na tayo kung ano yung magpupuri na tayo sa Panginoon, no? Kung ano yung gift na binigay niya sa atin. Yun ang sigurado. Yung iba, wala na natin. Kasi hindi pa natin naarok nga, no? So ito yung sinabi ito yun, no? Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. So, kasi during dito sa ending, kaya yung sinasabi na may spiritual maturity at saka religious maturity, no? Kasi ang kwento dito sa Bible, yung verse na to, ito yung paborito kong story sa Bible, no, na hinati ng Panginoon yung sa kanan at sa kaliwa yung tao pagdating ng last day, no? So yung sa kaliwa, talagang inaano sila ni God na umalis kayo, no? And dito sa kanan ay, come you blessed, no? Punta kayo sa akin na pinagpala ng aking Ama, no? Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of earth. May karugtong ito na gutom ako, pinakain niyo ako, uhaw ako, pinainom niyo ako, gano'n, no? Hubad ako, dinamitan niyo ako, nabilanggo ako, binisita niyo ako. So, kaya nga ang karugtong ng kwento na to is, whatever you do to the least of my brothers, you do it unto me. Kaya dito sa lupa, kahit sinong tao na, lalo na sa atin, no, na mapagsuspitsa tayo, ayan, magnanakaw yan pag may malimos, or maghingi ng tubig, pagkain. So, anyway, may mga nangyari naman talaga na ginagamit din sila sa kasamaan. Pero, minsan, no, sa akin, kahit na may magpagas ako, may mag-ano sa akin, for the sick na lang, no, na hindi ko alam kung baka tinitisan tayo, baka anghel to pinadala ni God, hindi natin alam, or kung sindikato bang nagpadala nito. So, para sigurado, bigyan ko na lang ng 5 pesos. So, minsan, bumili ako ng pagkain sa kabila, nagtinda ng pagkain, bibigay ko sa kanya, at least pagkain yun. Or minsan, kung may nagbibinta sila ng mga basahan, kahit may basahan pa kami sa bahay, pag nagpapagas ako, yun, binibili ko ng 100 yung mga ganun. So, mga simpleng bagay na malaking impact yun sa kanila, lalo na pag mga bata, ano. So, minsan, natin lang kung sindikato ba sila or ano. So, ang importante sa atin, ginawa natin yung nararapat na, ano, no, sa kanila. So, ito yun. Come you blessed to my Father, inherit the kingdom prepared from the foundation of the world. So yun. Si C.S. Lewis, no, itong magandang philosopher, no, na yung sa kanyang, di ba, alam natin yung Narnia, no, na kanyang sa kanyang book na ginawang movie, no, talagang nakuha niya yung concept ng eternity na nakalagay sa kanyang, dito sa kanyang book, no, The Last Battle, no, sa kanyang The Chronicles of Narnia, The Last Battle, no, battle. May sinabi siya doon na parang kung titingnan mo sa ibang perspective, parang tinutukoy niya yung eternity. So parang movie lang siya, but kung intindihin mo itong sinabi dito, parang alam niya yung konsepto ng eternity. No? Dito sinabi niya, no, for us, this is the end of all the stories. But for them, it was only the beginning of the real story. All their life in this world had only been covered on the title page. Now, at last, they were beginning chapter 1 great story which no one on earth has read, which goes on forever, and in which every chapter is better than the one before. So, ang galing talaga ni C.S. Lewis. Ito yung nasa movie na, ano,
sa The Chronicles of Narnia. Itong kanyang book. No? Parang pinipicture yung parang eternity. No? Di ba? Ang galing. Galing talaga. Kaya sinishare ko rin dito. So, God has a purpose for your life on earth, but it doesn't end here. No? His plan involves far more than the few decades you will spend on this planet. It's more than the opportunity of a lifetime. God offers you an opportunity beyond your lifetime. So, galing, no? Talagang, kaya ano kaniga dito sa mundo, no? Na mayroon siyang plano, no? For dito. So, kung ilang man dekada ka na buhay dito sa mundo, 10 dekada, tsamba na yon. Kasi di ba, bilis natin, yung pinakita ko sa first video ko dito is 25,550 days. Equivalent noon 70 years. Pero yung 70, for me, grabe na yun na bonus na yun. No? Napaka-bonus na yun pag umabot tayo sa ganong edad. Di ba? So, kahit ilang dekada ka naman, the opportunity of a lifetime, God offers you beyond your lifetime. God offers you an opportunity beyond your lifetime. So, talagang nakaprogram talaga tayo kay God sa eternity na magsasama tayo na ilang taon, ilang century kasama si God, no? Doon sa eternity. No? Then, according to Psalm chapter 33 verse 11, God's plans endure forever. His purposes last eternally. So, grabe, no? So, yun nga, maraming plano na nasa nakalagay sa ating isipan, but yung plano pa rin ni God yung mananaig at saka yung kanyang purpose pa rin sa eternally. Hope, sana yun, no? Na hindi tayo umasa sa ating sariling karunungan, sa ating pag-iisip, kundi mag-depend talaga tayo kay God, no? Sana yung purpose talaga niya yung mayari sa ating buhay, hindi yung kalooban natin. So, ito yun. Totoo life story. Real talk tayo ngayon, no? So, the only time most people think about eternity is at funerals. No? Totoo talaga to. And then, it's often shallow, sentimental thinking based on ignorance. No? You may feel it's morbid to think about death, but actually, it's unhealthy to live in denial of death and not consider what is inevitable. No? Only a fool would go through life unprepared for what we all know will eventually happen. You need to think more about eternity, not less. So, yan, no? Nakakalungkot, no, na kadalasan no, sa mga tao, naisip pa yung eternity pag nasa funeral na, or yung iba, yung 50-50 ng buhay. So, shallow, sentimental thinking, based on ignorance. So, it's unhealthy daw to live in denial of death. Kasi nga, mamamatay talaga ang lahat ng tao. And not consider what is inevitable. So, yung mga kaganapan na mga hindi talaga mapipigilan, dapat i-consider natin ron. Kaya sinabi dito, you need to think more about eternity, not less, no? Dito, sinabi no ni sa Ecclesiastes chapter 7 verse 2, it is better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting. Since that is the end of all mankind, and the living should take it to heart, no? Mas mabuti tara, pumunta ka sa bahay na may lamay ng patay doon, may mourning, no? Dahil sa bahay na may kainan, feasting, mga party-party. Kasi, that is the end of all mankind. Para mag-reflect ka, mag-discern ka na after nandito ang tao, ano na? Parang, Kuya Kim, ano na? What is the next movement, no? Next na mangyayari sa buhay ng tao. So, kasi pag, dapat sa mga buhay, isa puso doon natin yung makikita natin during sa funeral niya. Na kung tayo nang galing ganito, saan kaya ako papunta, no? Sa eternity. Yun. Pero sa atin, masarap tayo pumunta sa kainan, may party-party, no? Kaysa sa pagpunta sa lamay. Pumunta lang doon pa magsugal, tong eats, no? Mga sugal-sugal ginagawa doon. So sana, yun yung mga perspective na ilagay natin sa ating puso at isipan. So, dito, sinabi, no, if you have a relationship with God through Jesus, you don't need to fear death. No, ito na. It is the door to eternity. So, lagi talaga binabalik-balik, inulit-ulit, no, yung death, hindi dapat tatakutan, kung bagkus paghandaan. Kaya kung may maganda kang relasyon kay God,
Wala problema yun. It will be the last hour of your time on earth, but it won't be the last of you. So, kung katapusan mo naman to sa mundo, but hindi pa ito ang katapusan mo, no? Rather than being the end of your life, it will be your birthday into eternal life. So, ang ganda, no? Parang matrix, no? In every beginning, there's an end. And in every end, there is new beginning. So, yun. Ang katapusan mo dito sa mundo, birthday mo pala yan sa eternal life. Ang ganda, no? Ang ganda. Ang ganda ng analogy, no? Kaya hindi siya katakutan, bagkus, kailangang paghandaan. Okay. This world is not our home. We are looking forward to our everlasting home in heaven. Hebrews chapter 13, verse 14, no? So, yun. Palagi talaga binibalik na this world is not our home. We are looking forward to our everlasting home in heaven. So, according to Pastor Requarin, measured against eternity, our time on earth is just a blink of an eye. But the consequences of it will last forever, no? So, kaya yung nagiging greedy ka na sa pagano ng kayamanan, nang-api ka na ng kapwa para tumaas ka lang, na-promote ka sa trabaho at the expense of siniraan mo yung mga kasamahan mo sa trabaho, para ma-acquire mo yung porpi, no? Positions, prestige, saka yung pride, no? Yung power, mga ganun. So, but yung consequences na yun will last forever. Pat yung buhay mo sa mundo, kahit dahil doon, makapagpa-doktor ka man para makontinue yung buhay mo, but compared to eternity, it's just a blink and eye. Kahit umabot ka pa lang 150 years. Pero alam ko, tsamba na yun. Ang hirap ng kunin nun. Kadalasan nga, 70 years old. Minsan nga, 75. Hanggang. So, yung sinabi dito. No? So, the deeds of this life are the destiny of the next. Right? Palaging binabalik kung ano yung ginawa dito sa mundo, nung katawan na to, ito yung maging destiny sa next, no? Next na life sa eternity. Then dito, we should be realizing that every moment we spend in these earthly bodies is time spent away from our eternal home in heaven with Jesus. 2 Corinthians chapter 5, verse 6. So, pasensya talaga na mayroong maraming Bible verse kasi nga ito yung sabi ko nung una kong video, no, introduction sa Purpose Living Life, na yung book talaga ni Pastor Requarin nakabase talaga sa Bible. Meron siya mga basihan kung ano yung mga ideas na dito, mga knowledge and wisdom na nilagay niya sa libro. Kaya, yung gawa, ang role ko talaga, yung libro na, ito, palagi ko pinapakita to, na maraming mga, ayan. So, yun, ginawa ko lang talaga siya ng audio. At saka, sinabi ko sa inyo, diniscuss ko dito sa inyo, no, sa abot na aking makakaya, para at least, yun nga, maintindihan nila, na hindi kahit hindi na tayo nagbabasa, maraming kababayan natin hindi nagbasa, mga kapatid, at least man nandito, malaman nila yung message, no, ni God through Pastor Requarin sa kanyang book na Purpose Living Life. So, according to Mahatma Gandhi, no, yung national hero ng India, live each day as it were your last day. Learn as if you would live forever. No? Ganda, no? So, konektado dito yung may book na 7 Habits, no, of Highly Effective People ni Stephen Covey, no? Begin with the end of mind. Di ba? Yun yung number 2 niya. Begin with the end of mind. No? So, ang ganda ng mga principles na yun sa buhay, no? So, dito, according to Matthew Henry, it ought to be the business of every day to prepare for our last day. So, parang may connection yung kanina, no, kay Mahatma Gandhi, no, na dapat yung business natin every day is prepare for our last day, no? But, so, don't yet meron, no? Huwag naman nating kulin yung ating kaligayahan sa present time para lang dito, no? So, yan, enjoy rin natin yung buhay natin sa present time. Huwag tayong magpa-imprison sa ating past life. Mamuhay tayo dito sa ating kasalukuyan na ginagawa yung will at saka yung purpose ni God para happy tayo, at least na nakaprepare na rin tayo. Kumbaga, isang putok, dalawang ibon. Masaya tayo dito, mayroon pa rin naghihintay na mas malalim pa na kaligayahan, no? Kasama si God sa eternity. Yan. So, dito na tayo, no, sa ating thinking about my purpose. So, every topic, meron talagang ganito. Pag matapos ng topic, meron talagang ganito pabalagi, no? As what I've discussed during my introduction video, no, in the Journey to a Purpose Living Life. So, ito yung mag-reflect na discernment, no? So, point to ponder. There is more to life
than just here and now. So, yun point to ponder them. Verse to remember, this world is fading away along with everything it craves. But if you do the will of God, you will live forever. So, talagang binabalik talaga will of God na gawin talaga natin. No? 1 John chapter 2, verse 17. Kahit si Jesus nga na God, sinusunod pa rin yan yung will ng kanyang God the Father. No? Yung kanyang passion, death, and resurrection. Na kung saan ito yung inalala natin no, na Lenten season ngayon sa mga Catholic. No? Na, kaya tinaon ko itong aking purpose of my life dito sa Lenten season para may 40 days rin. Na mapagnilay-nilay, papagbuli-bulayan natin yung kung ano talaga yung purpose natin sa ating buhay in addition sa anumang activity na ginagawa natin sa Lenten season. No? So, question to consider. Since I was made to last forever, what is the one thing I should stop doing and the one thing I should start doing today? So, ang ganda mga tanong. No? So, message to her, para lumalim pa yung pag-intindi natin sa topic na to, no, D4, www.purposedriven.com D4. So, yun yung para marinig mo yung message ni Pastor Rico Aren. Din. Discussion question, if everyone understood that life on earth is really preparation for eternity, how would we act indifferently? No? So, pag nilayan natin to, ponder natin, no? Reflect tayo dito, then, at the end, I will leave to you this message, no? Pabalik ba na, inulit ko na rin to sinabi ko na rin to sa previous na, no? Topic, no? That, kasi mas topic dito ngayon yung kamatayan talaga, no? So, sinabi talaga dito na, the greatest tragedy is not death, but life without purpose. So, grabe, ang ganda talaga, no? So, again, hope marami rin kayong natutunan sa topic natin ngayon, no? Sa ating D4, Made to Last Forever. Then, samahan niyo pa ako sa ating journey to a purpose-driven life and help the advocacy, no? To share, no? To many people para malaman na nila yung purpose nila sa buhay. Kung hindi man nila nakabasa ng libro, at least dito sa video presentation na ginawa kong ito, sana makatulong to, no? Sa inyo at sa mga kaibigan at family ninyo na at least sa munting pamaraan, malaman din nila yung kanilang purpose dito sa buhay. So, once again, thank you very much. God bless to all of us. Thank you.